dokumento. Alam po natin ng mga Marines, matatabang po yan. Tatalo, humarap na rin naman po kayo, lumantad na. Baka pwede pong mag-share. Buong pangalan po pakistate lang po, tsaka yung naging personal knowledge sa pag-deliver po ng maleta. Ako po si Rosebert Copan. Nasa ako kay boss since nung na-hire ako sa team niya. Meron kaming group chat na sa team namin kay boss Rizal ko. Doon pinupost lang ng mga kung saan mag-deliver, kanino, at kung ilang maleta. Yun po. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Ako po si Bernard Tube. Nakapag-deliver po. Saan? 41 forms po. So ito po yung bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Kong Santi. Ilang maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Para kanino po yun? Kay Kong? Kanino po yun? Pagkakaalam ko, Nakawalo ka na, ha? Next. Okay na. Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Oo. At saka may mga katibayan naman. Next question po, si Pampo ng Third First Studio YouTube, sir. Attorney, sino po ang nasa taas ni Zaldico para ho yung lakas ng loob niyang magbaba ng mga utos na yan, sundin mo ng ating matatapang na men in uniform na ito? Ako po ay, bago ko sagutin yan, no? Para, I want to put in context my answer. And why that is my answer. I am a lawyer and litigator for 26 years. I deal with facts. I don't speak without basis. I do my homework. Nakita niyo naman noong PDAP scam, nakapag-file ako ng complaint sa DOJ laban sa 14 na senador, 198 na congressmen, at 5 cabinet secretaries. Nakita niyo rin ako malamang doon sa ginawa namin laban kay Arnie Tevez. Dahil on my own, I was able to validate about 64 previous killings. Sa ngayon po, as I said, I do my assignment and I do it well. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Dahil bakit siya tumanggap ng mali-malitang pera? Hindi ba siya nagtanong saan galing ito? O para saan ito? I hold him responsible because being the chief executive, being the head of the executive branch, he is the chief implementer of laws. Siya ang walang ibang
mag-implement ng mga batas kundi siya, executive. Pero bakit niya hinayaan ang mga ito? Narinig ninyo marahil ang sinasabi lagi ni Congressman Toby Tiangco na di umano ay kinumprontan ni PBBM si Speaker Martin at sinabi niya, ano ba Martin, Saldi, ilang bahay ba ang gusto nyong bilhin? Ilang steak ba ang gusto nyong kainin? Alam ni BBBM ang pagnanakaw. At alam po ninyo, bata pa lang sila. Takot si Martin Romualdez kay BBM. Pati nga si Jack Enrile, nabalitaan ko, takot kay BBM. Nung bata pa sila. Sa tingin nyo ba, kikilos si sino man dyan na hindi alam o hindi inutos ni BBBM? Pero marami pa po kaming ilalabas na mga datos na gaya ng sabi ko kanina, hayaan nyo muna kaming ilahad lahat ng mga ito at nung iba pa naming mga ebidensya sa ombudsman. No? Because as a lawyer, I want to hold on to that flicker of hope that certain institutions are still functioning. Sir, ma'am, sorry, sundatin ko lang ng isang follow-up. Attorney, ano pong garantisya na meron tayo na uusad po yung ating pagtungo sa ombudsman? Dahil alam naman po natin, hindi yan uusad. Sana po sa amin ng mga Pilipino ninyo, nakaharap nyo ngayon, ninyo ilahad ang mga dokumento. Alam ko po yung concern natin na ganyan. Pero pagbigyan nyo lamang kami na kumapit sa naiiwan pa nating pag-asa na gumagalaw ang ating institution. Pero alam ko po, walang mangyayari dito, but I do not want to prejudge how Ombudsman Remulla will act on it. I still hope that he will remain true to his oath of office. Pero kung hindi natin makamtan ang hustisya sa remaining 2 years and 3 months of the Marcos administration, at least na-file natin sa Ombudsman, bubuhayin natin yan sa susunod na administrasyon. Kung papayag din yung susunod na administrasyon sa atin. Pero magbibigay po kami sa inyo, huwag kayong mag-alala. Uunahin lang namin ang Office of the Ombudsman at ibang opisina. We will send you a soft copy. No? We'll just get your numbers and we'll send you soft copies. Attorney lastly, maraming salamat po sa mga Marines na nandito po ngayon sa inyong pag-indik para sa ating bansa. Lastly po, nasan po si Sergeant Gutesa at kumusta po siya? Hindi po namin alam. Marami po kaming nasasagap na balita na pinapunta siya sa ibang bansa. Maraming salamat sa opportunity nito sa mga kasundaran na nandito na hindi ka pwede dito. Pero inuunawa namin si Sir Gutesa. Ang katanungan ko po, straight to the Marines po, kung nandito na kayo, lumabas na kayo, sumusuporta na po kayo sa nangyayari sa bansa. Nagpapasalamat po ako, masaludo po ako sa inyo lahat. Ang katanungan ko po ay ganito. Ito po ba involved lamang ang Pangulo o pati ang asawa niya? Kayo po ba may knowledge na pati asawa niya pumasok sa ganitong transaction? Ako na lang sasagot. Sige. Alam niyo po ay iniiwasan namin na isangkot ang mga pribadong individual. No? And I consider the First Lady as still a person outside of government. Okay? So technically, she is not a public official. The same treatment is accorded to some media practitioners who receive
several maletas. At ang sabi ko nga, hindi naman siya public official, bahala siya sa buhay niya. No? Ang focus lang po namin ay public officials. Bakit? Dahil sila ang pinagkatiwalaan natin na pangalagahan ang mga Pilipino. Pero inihahambing ko sila sa isang pinagkatiwalaan na kasambahay. Pasensya na po sa mga kasambahay. Paghahambing lamang ito. Pero nangyayari naman ito sa totoong buhay na pinagkatiwalaan mo yung kasambahay pero pinagnakawan ka niya. Ito, mas masahol pa sila. Sir, susulat ko na po. Dagdagan ko lang po ang katanungan ko. Ano po yung essence ang paglabas mo ngayon para sa skandalo na nangyari sa bansa? Matindi po kasi ang nakalap nating impormasyon. Pati sa COMELEC, nadedeliveran ng mali-malitang pera. Paano pa tayo aasa na o maniniwala na ang mga nakaupo ngayon sa pwesto ay tunay na halal ng taong bayan? Yung anomalya po sa COMELEC, as early as the elections of 2016, I participated in the gathering of evidence to prove the Smartmatic anomaly. And you can ask now Senator Soto, President, Senate President Tito Soto, about the information that I gave him to prove na maanomalya ang ating election. Meron po kaming ebidensya na ibinigay sa Senado na isipin po ninyo bukas ang halalan, pero may mga vote counting machines na kahapon ay nagtatransmit na. At ang prueba namin po dyan ay yung machine log na ang paliwanag ng COMELEC noong 2018 investigation ay baka po yan ang final testing and sealing noong kinagabihan ng eleksyon. Hindi po pwede yun. At ang may mga nakaupo sa Senado ngayon na sila ang nagharang sa investigasyon na yan. At hanggang ngayon, niloloko pa rin tayo ng COMELEC. Seryoso? Hindi. Seryoso. Ang mga senador natin, na-delibera rin. Bakit? Alam namin po ang rason. Ang mga mambabatas, grabe, ang description nga ng mga ito ay matakaw yung ilan dyan. At ang nakaka-insulto po ay yung mga maiingay sa Kongreso ay sila palang matitinding tumanggap ng mali-malitang pera. As I said, the executive, the legislative branches of our government are at their lowest in terms of integrity. Executive, ganun din. May mga perang galing sa mga iba't ibang departamento. Ang tinitingnan lang natin ngayon ay flood control. Tiningnan ba natin ang irrigation, for example? Baka mas matindi ang irrigation projects na anomalya. Titingnan ba natin yung mga reforestation projects sa Department of Environment? Nasasabihin nagtanim sila, pagdating ng COA, hanapin ang tinanim, sasabihin lang nangamatay ang mga tinanim. Sir Charmaine Habon po from Abante.